po tayo ng update mula po sa aking partner ngayong araw sa kanilang tulong po sa mga magsasaka at mangingisda na apektado po ng mga nagdaang bagyo mula po sa Department of Agriculture, ASEC Arnel. Magandang tanghali sa iyo muli. Magandang tanghali muli, Ninya. Magandang tanghali po ulit. Ano po ang latest dito po sa indemnification payment para sa mga magsasaka natin mula po sa PCIC? Una po, can you explain ano po ba itong indemnification payment na ito? Tama Ninya, itong indemnification payment, ito yung tinatawag natin na insurance claim or payment para doon sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng mga kalamidad, lalo na po nito mga huling 6 na bagyo magmula kay Christine hanggang kay Pipito. As of to date ay nakapagbayad na ang PCIC ng mahigit sa 451 million pesos sa halos 49,000 na mga benepisyaryo o mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng mga kalamidad at inaasahan natin na magtutuloy-tuloy yung pagbabayad. Doon pa lang kay Christine ay inaasahan natin na aabot hanggang 667 million at yung ibang mga bagyo na naapektuhan yung ating mga magsasaka at mangingisda ay tuloy-tuloy din ang validation na ginagawa ng PCIC. Okay, so ilan po ba sa lahat yung mga magsasaka na apektado nitong mga sunod-sunod na pagbagyo po natin? Sa record natin sa huling bulletin, nasa 256,000 na mga magsasaka at mangingisda yung total na naapektuhan nitong mga nakalipas na mga bagyo. Okay. Kung hindi naman po sila insured, for example, which is the reality, no? Karamihan Yes. po ba sa kanila ay hindi insured? So hindi sila makakakuha nitong indemnification na payment po na ito, ano? Yes. Ano po yung alternative po para sa kanila? Tama yun niya, may mga kababayan pa rin tayo na hindi insured. Doon sa mga 3 hectares and below, walang binabayarang premium yan at sinasagot ng PCIC. So kung wala silang insurance claims, pwede silang makatanggap ng mga libreng binhi ng palay, mais, gulay at mga pataba. Ganun na rin yung ating quick response fund sa ating para sa recovery and rehabilitation ng mga apektadong lugar. Ganun na rin yung ating survival and recovery loan na 25,000 pesos. Ganun na rin yung mga interventions na binibigay natin para sa mga magsasaka at mangingisda na binibigay ng iba-ibang ahensya under the Department of Agriculture. At hindi pa kasama dito yung ayuda po na binibigay ng Pangulo pag siya ay pumupunta dun sa mga lugar na yon. Yeah, meron tayong tinatawag na Presidential Assistance for affected farmers and fishermen na namamahagi na yung kasama ang ating Pangulo at ang ating kalihim. Sa ngayon, ASEC, nasa magkano na po ang halaga ng pinsala sa agrikultura matapos po itong magkakasunod na bagyo? Magmula kay Christine hanggang kay Ophel ay nasa mahigit 10 billion na. At yung latest bulletin natin para kay Pipito ay nasa more than 300 million pesos. So almost 10.4 billion na yung naitalang pinsala magmula kay Christine hanggang dito sa huling bagyo. At isa ito sa mga bagyo na may pinakamalaking pinsala sa sektor ng agrikultura. Doon po sa mga bagyong ito, if you compare, ano po yung bagyo na pinakamalaki ang affected po ang ating agriculture? Pinakamalaki pa rin na naging pinsala yung kay Yolanda na talagang grabe yung naging pinsala mula sa Eastern Visayas hanggang dito sa Luzon area. Pero kung this year po ang pag-uusapan natin? This year, kay Christine talaga Kay yung Christine may pinakamalaking pinsala. Umabot yan ng almost 9 billion. Okay. ASEC Arnel, sinabi ng Pangulo, itong na-mention mo nga, yung pagpapalakas ng seedling production po sa bansa para hindi na po tayo mag-import. Ano po ang detalye nito, ASEC? Importante ito. Pinag-usapan niya nung isang araw ng ating Pangulo kasama yung Private Sector Advisory Council na baka pwedeng magamit yung ibang asset ng ating pamahalaan, lalo na yung mga state colleges and universities, para palakas yung ating production, lalo na yung pagtatayo ng mga nurseries. Kasi sa ngayon, lalo na sa hybrid seeds, almost 70% pa rin yung ini-import natin. Doon naman sa inbred ay ginagamit na yan ng ating mga magsasaka at pinoprocure natin. Pero gusto pa ng ating Pangulo, hindi lang yung sa palay, pati yung sa mga gulay, kasi karamihan pa rin talaga ay ini-import natin yung mga binhi. So malaking tulong kung magiging kapartner natin yung mga state universities and colleges para sa programang ito.
So hindi lang yung mga actual products po like bigas or other agricultural products, pati po pala yung mga seedlings ay imported din. Yes, so kasi lalo na yung mga gulay, karamihan yan ay napoproduce lang sa mga temperate countries. Tayo bilang tropical na bansa, medyo mahihirapan tayo mag-produce. So kailangan natin ng magandang research para makapag-produce ng mga ganitong binhi para sa ating tanim. Okay, ito pa, ASEC, pinag-aaralan ng DA ngayon ang posibleng importation ng karagdagang supply ng isda po next month, ngayong Disyembre. Ito po ba ay dahil sa ang mahal-mahal po raw ngayon ng isda? Yes, Ninya, malaki yung itinaas ng presyo ng isda at mga gulay. Epekto ito nung, again, ng mga nagdaang bagyo muli kay Christine at more than almost 1 billion na naging damage sa sektor ng ating pangisdaan. At marami ring nasirang mga bangka at mga paraphernalia. At may mga panahon na yung ating mga commercial at semi-commercial fishers ay hindi makapaglayag at makapangisda dahil na rin sa pinagbabawal ng ating Philippine Coast Guard. Kaya pinag-aaralan pa kung magkano o ilan yung dapat nating i-import at kailangan ito ay makarating ngayong December kasi timing din kasi close fishing season ngayon. Magbubukas yan hanggang January para madagdagan. Nakapag-import na tayo, nakapag-issue na ng 30,000 metric tons sa paunang utos at ngayon ay posibleng madagdagan para masigurado natin pa yung supply, lalo na ngayon at close fishing season. Baka mas mahal na po yung mga isda sa karne? Hindi naman. Depende naman sa isda, pero yung ating tilapia, bangus, ay mura pa rin naman kumpara sa karne ng baboy. Okay, inatasan naman po ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Bureau of Animal Industry na maglagay po ng karagdagang inspection sites sa Metro Manila and surrounding areas. Para saan po ito, ASEC Arnel? Itong Metro Manila kasi gateway yan mula sa norte, papuntang sa south at vice versa. At meron din mga slaughterhouses saka processing facility na nandito sa Metro Manila. At maraming dumadaan ng mga live animals dito, lalo na yung baboy. So nitong third quarter, yan kasi yung pinag-iilagan ng ating livestock industry. May tinatawag dyan na third quarter storm kung saan maraming sakit na lumalabas. So pinapaigting natin, nitong huling mga inspection ay 11,250 shipments yung dumaan at 532 dito yung nakumpiska at 25 yung nakondem. Ibig sabihin, 25 yung napatunayan sa mga laboratory test na merong ASF yung mga baboy na dinala at ito ay hindi natin pinalampas. Yun nga, hinuli at kinondem at itong mga biyahero nito ay kinasuhan ng ating Bureau of Animal Industry. So, dahil holiday season na po, sabi ko nga kanina, syempre marami pa rin ang may gusto ng karne. Opo, kumusta naman ang supply at presyo ng pork sa ngayon, ASEC? Tama yun niya, maganda at stable yung presyo ng ating pork at inassure tayo ng ating mga kapartners sa industriya ng livestock, lalo na ng mga magbababoy, na sapat ang supply ng baboy. In fact, yung presyo nitong mga nakalipas na buwan hanggang ngayong buwan ay stable. Yung kasim ay nasa 320 pesos per kilo at yung liempo ay nasa 380 pesos. At wala tayong nakikita na mabilis ang pagtaas ng karne ng baboy. Ganon din sa manok, napaka-stable at maganda yung production natin. At tumaas yan ng almost 6% ng huling quarter para sa ating poultry industry at very stable din ang presyo ng ating manok. Okay, that's good to know. Maraming salamat po sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula po dyan sa Department of Agriculture.